Yes, good morning din sa inyong lahat dyan at syempre pa magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Ilang araw o bago ang Pasko, bagyong Nina pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kaninang umaga, ito po ay namataan. Yan po ay sa layo na 960 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Lumakas pa po ito at ngayon po ay nasa kategorya ng Severe Tropical Storm. Taglay nito ang hanging umaabot sa 95 kilometers per hour. Mayroon po itong pagbugso na papalo na sa ngayon sa 120 kilometers per hour. Inaasahan natin na magiging pagkilos niyan, yan naman po ay sa direksyon na pa west-northwest sa bilis naman na 25 kilometro bawat oras. Dahil po dito sa ating binabantayang bagyo, asahan na yung may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 350 kilometers o yung lawak o yung diametro nitong ating binabantayang sama ng panahon. So ganito po yung mangyayari, silipin natin yung inaasahang track nito. So bukas, maaari na po tayong magtaas ng tropical cyclone warning signals o babala ng bagyo dito po sa ilang bahagi nitong ating bansa. Maari pa po itong lumakas sa pagiging ganap na typhoon bago maglandfall sa bahagi nitong Catanduanes at sa Camarines provinces. Yan po ay sa araw ng linggo sa mismong araw nitong Pasko. On the same day, inaasahan din natin magdadala ito ng mga pag-ulan dito sa atin sa Kamaynilaan at sa ilang bahagi nitong Southern Luzon. So kabilang po dyan ang Mindoro, Romblon, ganun din itong Palawan, Aurora, Bulacan, hanggang sa bahagi nitong Zambales. So magdoble ingat po yung ating mga residente doon sa ating mga nabanggit na lugar. So matapos po yan, inaasahan nating tatahakin itong bahagi nitong Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Yan naman po ay sa araw ng Martes. So para po sa ating kaalaman, ito pong bagyong Nina ay ang unang bagyo ngayong Disyembre at ang ika-14 na bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong 2016. Sa taya naman ng ating panahon, dahil nga dito sa bagyong Nina, mararanasan na yung may hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito sa bahagi nitong Eastern Visayas, gayon din sa bahagi nitong Caraga hanggang sa may Davao Region. Yung hanging amihan naman, dominante pa rin, partikular na sa hilagang bahagi ng Luzon. Kaya asahan natin na mayroon po tayong maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pag-ulan sa rehiyon nitong Ilocos, gayon din sa Cordillera hanggang sa bahagi nitong Cagayan Valley. Dito sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi nitong ating bansa, kasama na po dyan itong nalalabing parte nitong Visayas at Mindanao, mararanasan naman yung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, magpapakita naman si Haring Araw, pero paghandaan pa rin yung chance ng isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na po yan sa latter part of the day. Ito naman po para sa mga uuwi ng probinsya sa pamamagitan ng pagbiyahe sa karagatan, wala naman po tayong babala ng bagyo sa ngayon kaya hindi pa po kansilado yung mga pagbiyahe. Pero mayroon po tayong gale warning dito yan sa bahagi nitong northern seaboards nitong Hilagang Luzon. Kabilang po dyan ang mga sumusunod na lugar. Kabilang ang Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast ng Ilocos, ganoon din sa Cagayan kung saan bawal po ang pagpalaot, lalong-lalo na para doon sa mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil po yan sa maalon hanggang sa napakaalong sitwasyon ng karagatan dito sa ating mga nabanggit na baybayin. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po si Desiree Jonyo, Mitya ng Bayan.